Dominant Protector. Credit to the author. 7,541-50. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Ang mga tao sa secular na mundo ay hindi pa nakasalamuha ang ganitong uri ng sistema ng paglilinang, kaya hindi nila ito mauunawaan kahit pasabihin sa kanila. Ang iniisip ko ay, dahil lahat ay nakarating na sa ikalawang palapag at dumaan sa isa na namang labanan, mayroon ba kayong mapapala? Pero parang masyado ko lang iniisip. Tila si Terence lang ang nakinabang dito, pero ano nga ba ang dahilan? Hindi ba dapat mas mag-alala ang hari ng ahas sa dagat para sa mga tao ng Kerlon? O maaari bang ang paaralan ng mga isdang espada ay isang pagsubok sa ikalawang palapag ng siyam na palapag na Glazed Pagoda, kaya automatikong gagaling ang Glazed Pagoda sa lahat ng pinsala pagkatapos ng bawat labanan? Ang dahilan kung bakit gumaling ang kanyang sinaunang espiritu ay dahil mali ang paghusga sa kanya ng may kintab na pagoda at inakala niyang nasugatan siya sa labanan. Pero dahil hindi naman nasaktan ng iba, hindi mapatunayan ni Terence ang kanyang hula. Gayunpaman, wala nang silbi pang isipin iyon ngayon. Maaari na lamang siyang maghintay at tingnan kung mayroon pang mga himala. Hindi na iyon inisip ni Terence at patuloy na kinontrol ang swordfish para mabilis na makaabante. Maya-maya pa, ang pandaman ni Terence ay nakarating sa isang grupo ng mga hugis tao na puppet. At ang grupong ito ng mga hugis tao na puppet ay nakaharang sa kanyang dadaanan. Gayunpaman, dahil walang anumang aura ang mga puppet, hindi masabi ni Terence kung gaano sila kalakas. Nakakaabala talaga. Binago ni Terence ang direksyon ng pinuno ng isdang espada. Mayroon pa ring kaunting distansya sa pagitan nila at ng humanoid na puppet, kaya maiiwasan nila ang porma sayo ng puppet sa pamamagitan ng bahagyang paglihis mula sa karaniwang ruta. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay nang gumalaw ang isdang espada, gumalaw din ang porma sayo ng mga puppet. Sa isang iglap, ang porma sayo ng mga puppet ay naging hadlang para sa kupunan ni Terence. Nakakatuwa, hindi namamalayang napataas ng kilay si Terence. Tila ang maliit niyang koponan ang tina-target ng porma sayo ng mga puppet na ito. Kinumpirma rin nito ang dati niyang palagay na kahit saang direksyon siya tumahak, iyon ang tamang direksyon. Hindi nila kailangang maghanap ng kahit ano, at ang mga bagay na naghahanap sa kanila ay kusang darating sa kanila. Dahil ganoon nga, aakyat na lang siya at diretsyong gagawin iyon. Hindi makapaniwala si Terence na ang mga puppet na ito ay magiging mas malakas kaysa sa kanya matapos niyang mabawi ang kanyang essence spirit. Mag-ingat kayong lahat. May isang alerto na may mataas na enerhiya sa unahan. Maging alerto. Naalerto ang lahat sa paalala ni Terence. Napakabigat na ngayon ng mga salita ni Terence, at hindi nila ito maaaring basta-bastain. Wala man lang silang kahit kaunting pagdududa na may panganib sa unahan. Mayroon na silang natural na tiwala kay Terence ngayon. Ang mga salita ni Terence ay parang mga gininto ang tuntunin. Totoo nga, hindi nagtagal at lumitaw ang porma sayo ng mga puppet sa kanilang paningin. Ang pinuno ng pangkat ay kahanga-hanga, at hindi lamang karaniwang kahanga-hanga, kundi talagang kahanga-hanga. May distansyang 8 zang sa pagitan nila, at natuklasan na ng kapitan ang panganib ng hindi napapansin ni Newman. Sa galing ng isang team leader, bakit pa sila mag-aalala na hindi sila makakagawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Glazed Pagoda? Ito ay paniniwala, tiwala, at paghanga. Boom! Muling sumabog ang dagat ng kamalayan ni Terence. Bakit hindi pa tapos? Walang tigil na pagsabog. Tama ang mga taong ito, naging pangalawang sipa talaga ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi natakot si Terence. Ginamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang pigilan ang kanyang karagatan ng kamalayan. Sa huli, nagulat si Terence nang matuklasan niyang nakabawi na pala ng husto ang kanyang espiritu. Ano ba ang gustong gawin nitong may kintab na pagoda? Sa pagkakataong ito, hindi pa nga nagsisimula ang labanan, bakit ito nakabawi ng maaga? Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari, pero mabuti na lang at nangyari iyon. Ngayon, medyo nagpapasalamat si Terence sa maalamat na hari ng ahas sa dagat.
Tila maraming sikreto at benepisyo ang siyam na palapag na malasalaming pagoda na ito. Sa isang kisap mata, nakalapit na ang grupong nakasakay sa isdang espada. Sa harap nila, mayroong mahigit 500 na hugis tao na mga papat. Bumuo sila ng isang pormasayon at hinaranggan ang daan. Bukod kay Terence, lahat ng iba pa sa team ay nagulat. Hindi pa sila nakakita ng puppet noon at hindi nila alam kung sino ang mga taong ito, ngunit alam nilang hindi sila mabubuting tao. Gayunpaman, dahil nangunguna si Terence, hindi sila natakot. Dahil nandyan ang kapitan, kahit anong demonyo, multo, magagandang babae, basta't lalakad siya palabas, susuko ang kabilang panig. Hindi biro ang pangalawa sa pinakamahusay na sipa ni Kapitan. Kapitan numero 8, ano ang mga bagay na iyan? Isang makabagong robot. Matagal itong tiningnan ni Mike, ngunit hindi niya ito naintindihan, tulad ng iba. Bakit may robot sa palasyo ng hari ng ahas sa dagat? Hindi masisisi si Mike sa pagkakamali. Medyo magaspang ang itsura ng mga puppet na ito. Kahit sa malayo, madaling masabi na hindi sila tao. Kaya, ayon sa kaalaman ni Mike, normal lang na mapagkamalan silang mga robot. Hindi dapat mga robot ang mga ito, kundi mga puppet. Umiling si Terence. Magkaiba sila ng ugali, pero magkapareho sila. Maituturing mo silang mga robot. Nawala ng malay si Mike. Halatang ayaw mong magpaliwanag ng detalyado, kaya pabaya ka lang, di ba? Gayunpaman, kahit magpaliwanag pa ang ikawalong kapitan, malamang ay hindi niya maiintindihan. Sino ang nakakaalam kung ano ang isang puppet? Napakabilis kumilos ng isdang espada. Ilang salita pa lang ang napag-usapan nila bago nila mabilis na napalapit ang distansya sa pagitan nila at ng puppet. Pagkatapos, sabay-sabay na kumilos ang pormasayon ng mga puppet at pumasok sa isang opensibong pormasayon. Wow! Aatakihin nila tayo. Mandang ikawalong kapitan, dapat ba tayong tumakbo o lumaban? May tiwala si Mike kay Terence, pero masyadong maraming puppet. Ang pagtakbo ang pinakamagandang opsyon. Isa sila sa mga pagsubok sa ikalawang palapag. Hindi natin sila maiiwasan. Maghanda kayong lahat para sa labanan. Hindi masyadong nagpaliwanag si Terence at pinangunahan ang grupo papunta sa pormasayon. Bang! Sa isang atake lang, napatay ni Terence ang isa sa mga puppet. Matapos silang makasalamuha, masasabing tuluyang nabunyag ang lakas ng mga puppet. Ang bawat puppet ay mayroon lamang lakas ng isang half-step foundation establishment cultivator. Kahit hindi kayang harapin ni Morris at ng iba pa ito ng mag-isa, madali at kaaya-aya pa rin ang makipaggrupo laban sa isang tao. Sa partikular, ang mga puppet na ito ay mayroon lamang lakas, ngunit wala silang anumang makapangyarihang martial techniques, kaya ang kanilang lakas sa foundation establishment stage ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, ito ay para lamang sa mga individual. Ngayong nasa pormasayon na sila, ang lakas ng labanan na kaya nilang ipakita ay direktang nasa itaas ng gitnang yugto ng pundasyon ng gusali. Pero huwag mong kalimutan, ang team ni Terence ay nakasakay sa mga swordfish, at ang mga swordfish na ito ay pawang matibay na pundasyon sa stage high-level fish. Kahit hindi ganoon kataas ang katalinuhan ng isdang espada, mas malakas pa rin ito kaysa sa mga walang isip na puppet na ito. Bukod pa rito, may kumokontrol dito, kaya hindi ito natatakot sa mga puppet na ito. Lalo na't nangunguna si Terence sa pagsalakay, ang koponan ay parang mainit na kutsilyo na tumagos sa mantikilya, winasak ang ilang patong ng depensa ng puppet sa isang iglap. Hoy! Madali lang yan kung nandito si Mr. Ford. Hindi na nga sulit banggitin ang mga puppet na yan. Muling hinaplos ni Fernandez ang kanyang hita. Sayang naman at patay na silang lahat at wala nang malay. Kung hindi, gamit ang teknik ni Mr. Ford sa pagkontrol ng binti, masisipa mo sila hanggang sa mapaluhod gamit ang kaliwa, kanan, at pangalawang sipa. 7,542. Path! Kumurap si Terence, iniisip kung nasobrahan ba ang pressure na natanggap niya at nina si Fernandez. Sa ganitong oras, may mood pa rin siyang mambola. Labanan ito, di ba? Hindi ba masyado mong minamaliit ang mga puppet? Tutal, isa lang naman yung maliit na misyong panggrupo na inayos ng hari ng ahas sa dagat. Maseryosohin mo pa ba yan?
Dahil sa kaisipang iyon, napaisip si Terence kung dapat ba niyang bigyan ng kaunting pressure ang mga miyembro ng team bilang isang uri ng pagsasanay. Pero kahit na ganoon, hindi naging madali ang ginawa ni Terence sa Sentimo, natatakot siyang mapatay niya ang mga miyembro ng koponan kung gagawin niya iyon. Ang pormasayo ng mga puppet ay may humigit kumulang 20 antas, at bawat antas ay may 25 puppet. Patuloy na sumulong si Terence, at nalagpasan ang 19 na patong ng depensa. Akala niya ay malapit na niyang harapin ang huling patong ng mga puppet, ngunit pagkatapos niyang malampasan ang ika-20 patong, isa na namang patong ng pormasayo ng mga puppet ang lumitaw. Para bang hindi nangyari ang labanan ngayon lang, at ang pormasayo ng mga puppet ay perpektong ginagaya pa rin. Ginoong Ford, may kakaiba sa mga puppet na ito. Dahil si Terence ang humawak ng lahat ng pressure, hindi na kasing nervyos ni Morris gaya ng dati. Patuloy niyang pinagmasdan ang pormasayo ng mga puppet, at nang makita niya itong muling lumitaw, agad siyang may naintindihan. Kapitan, ang mga sirang puppet sa harap ay automatikong makakabangon. Natatakot ako na pagkatapos nilang makabangon, babalik sila sa likuran ng pormasayon. Walang kwentang trabaho ang ginagawa natin. Hindi kailangan ni Terence ng paalala ni Maurice sa Sentimo, napansin na ng kanyang espiritu ang sitwasyon, at nag-iisip na siya ng plano. Bagamat hindi naman gaanong nagbabanta ang pormasayo ng mga puppet, hindi naman kayang labanan ng isang tao ang maraming tao. Tulad ng sa inabandunang lupain, walang kwenta ang isang daga na lumulunok ng araw, ngunit ang pagtaas ng tubig ay magiging kakilakilabot. Mike, R. Diablo, Chris, Fernandez, ituon ninyo ang inyong mga atake sa puppet at tingnan kung masisira ninyo ito. Utos ni Terence. Kaya itong subukan ni Terence mismo sa Sentimo, kahit isa sa 5 elementong purong chi ay mas malakas na kaysa sa pinagsamang mga atake ng lahat ng mga kakayahang ito, ngunit naisip ni Terence na dahil ito ay kaayusan ng Haring Kraken, marahil ang mga ability attack ang pinaka-epektibo at pinaka-targeted. Narinig ni Mike at ng tatlo pa ang utos ni Terence at walang pag-aalinlangang sinimulang itutok ang apoy. Nag-usap silang apat gamit ang kanilang mga mata at sabay na tinutukan ang isang puppet. Nagsanim puwersa ang kanilang mga kapangyarihan at nagpaputok ng buong lakas, agad na ginawang alikabok ang puppet. Gayunpaman, wala itong silbi. Ang pulbos na nabuo ng puppet ay mabilis na nagtipon sa dagat sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Pagkatapos, ito ay bumuo ng isang bola ng pulbos at agad na naglaho. Pagkatapos ay lumitaw ito sa likuran ng pormasayo ng puppet na bumubuo ng isang bagong patong ng puppet. Pareho lang ang mga pag-atake sa espesyal na kakayahan. Masakit ang ulo ni Terence sa Sentimo, wala nang paraan para makalabas. Kapitan. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay tayo sa pagod dito. Namumutla rin ang mukha ni Maurice sa Sentimo, para sa kanya, gaano man kalakas si Terence, hindi niya kayang labanan ang isang grupo ng mga walang kamatayang puppet. Parang kapag binuhusan ng tubig ang isang tasa sa isang papel, agad itong mababad at mabubulok sa kaunting dampilang. Gayunpaman, kung ang isang tasa ng tubig ay ibubuhos sa daan-daang mga tuwalya ng papel, hindi ito makakalusot. At ngayon, ang koponan ni Terence ay ang tasa ng tubig na iyon, ngunit ang mga puppet na patuloy na bumabawi ay hindi lamang ilang daang mga tuwalya ng papel, kundi libu-libong mga tuwalya ng papel. Gaano man karaming tubig ang mayroon siya, hindi ito tatagal hanggat walang katapusan ang mga tuwalya ng papel. Seryoso ang mukha ni Terence habang ginagamit niya ang arts ng kanyang practitioner, at naglabas ng mga kidlat na damapo sa katawan ng puppet. Agad na winasak ng malakas na puwersa ng kidlat ang mga puppet, ngunit hindi nito napigilan ang kanilang pagbangon. Ang kapangyarihan ng kidlat ay tila kapareho ng mga espesyal na kakayahan, na walang epekto. Kailangang seryosohin ito ni Terence. Ang kapangyarihan ng kidlat ay palaging isang di magapi na pag-iral, lalo na sa isang lugar tulad ng sa ilalim ng tubig. Wala itong likas na mga kaaway, at sino mang makahipon nito ay mamamatay. Gayunpaman, ang gayong hindi magagipong pamamaraan ng pakikipaglaban ay walang silbi sa mga puppet na ito. Sa huli, ang mga puppet na ito ay mga bagay na walang buhay. Kahit na tinamaan sila ng kidlat hanggang sa mamatay sila ng tuluyan, mga bagay pa rin silang walang buhay.
Kapitan 8, ang mga bagay na ito ay masyadong kakaiba. Medyo natarante rin si Mike. Ganun pa rin na sentimo, kahit gaano pa kalakas si Terence, hindi niya kayang talunin ang napakaraming walang kamatayang puppet. Tumalikod kayo at umatras, tatakpan ko ang likuran. Maglagay tayo ng distansya sa pagitan natin at tingnan natin kung hahabulin tayo ng mga puppet. Determinadong sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Base sa kanilang unang pagganap, ang pormasayo ng mga puppet ay humahadlang lamang sa pagsulong ng koponan, ngunit maaaring hindi sila aktibong habulin. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang kumpirmahin kung ito nga ba ang totoo. Kung makaka-address sila, makakaisip si Terence ng plano at makakapaglaan ng oras para sa sarili niya. Alam na alam ni na Morris at ng iba pa na kung magpapatuloy sila sa pagsulong, mapapatay lamang nila ang sarili nilang koponan, kaya masunurin nilang kinontrol ang mga isdang espada upang lumingon at umatras. Kung tungkol naman kay Terence, hindi sila nag-alala. Kung titingnan ng lakas ng pangalawang sipa na iyon, hanggat hindi niya nilalabanan ng todo ang mga puppet, kahit 2 o 3 beses pa ang dami ng puppet ay hindi niya mapipigilan ang mamamatay taong Diyos na ito. Noong una, medyo nag-aalala pa rin ang lahat ng umatras sila, natatakot na baka hindi bumitaw ang mga puppet. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahang maayos. Hindi napigilan sina Morris at ang iba pa. Maayos silang umatras at madaling naalis ang pormasayo ng mga puppet. Medyo natigilan si Terence sa sentimo, hindi na niya kailangang takpan ang likuran. Mukhang walang balak habulin sila ng mga puppet na ito. Kapitan 8, ano ang sinusubukang gawin ng mga golem na ito? Kung gagawin din nila ang pareho sa likuran natin, hindi ba tayo makukulong at mamamatay? Medyo nalitaw si Mike. Nang marinig ito ni Morris at ng iba pa, agad silang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kung talagang makakaranas sila ng sitwasyon kung saan sila ay nakasabit, talagang mawawalan sila ng pag-asa. Marahil ay sinusubukan lamang tayong pigilan ng mga puppet na ito sa pagsulong. Hindi sila magkukusa na palibutan at patayin tayo. Nag-isip sandali si Terence, at tila napagtanto ang susi sa buong pangyayari. Ngumiti siya. Dapat tama ang direksyon na tinatahak natin. Kung gusto niyang makapunta sa susunod na antas ng maayos, kailangan niyang malampasan ang pormasayo ng mga puppet. Ang dahilan kung bakit walang panganib sa pag-address ay dahil mamamatay tayo sa kulungan sa ikalawang palapag. Ang pag-address ang dapat gawin. Kung ganoon nga ang nangyari, bakit pa siya hahabulin ng Pepe? Hindi ba't mas makabubuting hayaan na lang ang mga taong ito na mabuhay at mamatay ng mag-isa? Tiyak na ganoon din ang ideya ng taga-disenyo ng ikalawang palapag. Bagamat immortal ang mga puppet, malamang na kumokonsumo ang mga ito ng ilang espesyal na enerhiya. Kahit pa may minahan sa bahay ang taga-disenyo ng ikalawang palapag, imposibleng kayang bayaran nila ang walang katapusang konsumo ng enerhiya. Kaya naman, ginagamit niya ang kanyang enerhiya kapag siya ay abala at iniipon ito kapag siya ay libre. Ganito pala. Gaya ng inaasahan sa pinuno. Ang mga mata niya ay talagang parang tanglaw. Si Fernandez, bilang ang numero 1 balahibo sa hita ni Terence, ay agad na nag-thumbs up sa kanya. Kung hindi dahil sa paliwanag ni Mr. Ford, hindi ko sana naisip ang posibilidad na ito. 7,543. Kumunat ang noo ni Mike at ayaw niyang makitang patuloy siyang pinupuri ni Fernandez. Kapitan numero 8, ayon sa lohikang ito, kailangan nating dumaan sa mga puppet na ito, pero hindi natin ito magagawa. Hindi niya alam ang tungkol sa iba, pero alam ni Mike na ibinigay na niya ang lahat. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, paano pa rin makakapagtrabaho ng husto ang lahat? Sa katunayan, ang susi ay hindi ang hindi pagtatrabaho ng husto ng lahat. Ang pangunahing problema ay ang kakayahan ng mga puppet na makabangon. Gaano man kabilis lumaban ang koponan, nakabangon pa rin ang mga puppet. Paano nila malalaban ang labanang ito? Kumaway si Terence, sinasabihan ang lahat na tumahimik at magtuon sa pormasayo ng mga puppet. Pagkatapos nilang umatras, ang pormasayo ng mga puppet ay bumalik sa orihinal nitong anyo na parang hindi ito gumalaw. Hindi nagsalita si Terence, kaya naghintay lang ang lahat.
Gayunpaman, matapos maghintay ng matagal, sa wakas ay hindi napigilan ni Morris na magtanong, Mr. Ford, may nakita ka ba? Bakit hindi tayo lumihis ng daan? Masasabing maganda ang ideya niya, at tama ang kanyang pananaw. Kung hindi niya kayang masaktan ang mga ito, pwede naman siyang magtago, di ba? Sa kasamaang palad, alam ni Terence na hindi niya ito maiiwasan. Hindi niya ipinaliwanag kung paano nagbago ang landas ng puppet kasama siya. May mga natuklasan nga ako. Sa tingin ko ay kaya nating masubukan ang walang kamatayang kakayahan ng puppet sa pagkakataong ito. Masyado akong pabaya, hindi ko nakita yon. Buong kumpiyansang sabi ni Terence. Ano ito? Kapitan, huwag mo kaming paglaruan ng mga bogtong. Nag-aalalang putol ni Serena. Sa katunayan, ito ang iniisip ng lahat. Maaari kayang ang mga golem ay may isang uri ng nakamamatay na kahinaan, tulad ng kanilang mga mingmen. Hanggat inaatake natin ang kanilang mga mingmen, magagawa natin silang poxane. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, naramdaman ni Serena na may mali. Nang inatake na ng lahat ang mga puppet kanina, karamihan sa mga puppet ay naging alabok na lamang. Kaya naman, kahit na may kahinaan man, matagal na sana itong naayos. Kung walang silbi ang ganitong uri ng pag-atake, saan nila mahahanap ang pinto ng buhay? Gaya ng inaasahan, umiling si Terence. Sa totoo lang, ang puppet mismo ay puno ng mga kahinaan. Pero pagkatapos mabuo ang Pormasayon, sa ilalim ng proteksyon Pormasayon, ito ay nagiging isang walang hanggang katawan na walang kahinaan. Isang Pormasayon. Ikiniling ni Serena ang kanyang ulo at mukhang nalilito. Hindi lang siya, pati ang iba ay may parehong ekspresyon. Malinaw na hindi pa nila naririnig ang ganito kalalim na kaalaman. Gayunpaman, hindi nakakapagtaka na ang mga taong ito ay mula sa sekular na mundo. Kahit ang mga sinaunang sekta, Ice Palace, at Snow Valley ay kakaunti ang kaalaman tungkol sa mga Pormasayon. Kahit ang sekta na may 5 elemento, ang pinuno ng mga sinaunang sekta, at maging ang patriarkang si Xuanchen at ang amo na si Bai ay hindi nag-aral ng mga Pormasayon. Halos walang mga Pormasayon sa sekular na mundo. Kaya natural lang na binaliwala ni Terence ang Pormasayon at hindi nag-isip sa direksyong iyon. Parang isang kislap lamang ng inspirasyon ngayon. Naisip niya ang Pormasayon na kanyang nadaanan nang pumasok siya sa ikalawang patong mula sa unang patong at napagtanto na ang hanay ng mga puppet ay isa palang uri ng Pormasayon. Magkaiba ang mga Pormasayon sa mga Pormasayon. Ang Pormasayon ay isang parisukat na Pormasayon lamang, ngunit isinasaalang-alang ng Pormasayon ang posisyon, individual na kakayahan, tempo, lokasyon, at iba pa. Sa katunayan, mauunawaan mo ito bilang isang espesyal na Pormasayon na binuo ng mga taong ito. Ang pormasyong ito ay maaaring mapabuti ang lakas ng pag-atake, lakas ng depensa, kakayahang gumalaw, at iba pa ng isang puppet. Kasama rin dito ang lakas ng pagbangon. Ito ang sagot sa misteryo ng immortal na katawan. Tila simple lang ang paliwanag ni Terence, ngunit malamang na tanging ang mga tao lamang ng Sky Class Island ang makakaintindi. Gaya ng inaasahan, hindi naintindihan ni Morris at ng iba pa. Lahat sila ay nakanganga, na para bang nakikinig sila sa isang aklat mula sa langit. Ito ay dahil hindi talaga nila alam na ang mga sirang puppet na ito ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking epekto kapag tumayo silang magkakasama. Kapitan, dahil nakita mo na ang problema, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung paano ito lulutasin? Hindi maintindihan ni Morris, at ayaw na niyang patuloy na pag-isipan ito. Ang ganitong kalalim na tanong ay hindi mauunawaan sa iilang salita lamang, at hindi ito ang tamang panahon para humingi ng payo. Tumango si Mike at sinabing, Kapitan numero 8, sabihin mo lang. Saan tayo mananalo? Susunod, makinig ka sa mga plano ko. Alam ni Terence na hindi niya maipapaliwanag ito, kaya nagsimula siyang magbigay ng mga gawain. Morris, kayo ni Serena ang paprotekta kay Mike. Lumipat kayo sa 2 punto ng Pormasayon ng mga puppet at maghintay ng mga utos. Agad na sumang-ayon ang 3 taong tinawag at naghanda.
Aden Polo, kumuha ka ng 2 tao mula sa Knight Association at pumunta ka sa direksyon ng 4:00 ng pormasayo ng mga papat. Naiintindihan ko. Oo. Tumango si Aden Polo at pumili ng 2 tao para maghanda. Chris, magsama ka ng 2 tao at maghintay ka lang sa direksyon ng 8:00 ng pormasayo ng mga papat. Fernandez, pumunta kayo ng 2 pa sa direksyon ng orasan ni Teno at maghintay ng utos. Sabi ni Terence matapos ayusin ang lahat. Aatakihin ko ang pormasayo ng mga puppet mula sa orasan ng Sikso na nangangahulugang mula sa harapan. Pagkatapos kong ilunsad ang pag-atake, sabay-sabay na aatakihin ng 4 ninyong koponan ang mga puppet, kasama ang mga gumagamit ng kakayahan sa harapan at ang iba bilang suporta. Ganito na lang. Ginoong Fort, aniya, napakalakas ng mga puppet na iyan. Natatakot ako na hindi sila matatalo ng 3 tao. Tutal, si Terence ang naunang sumugod, at ang lahat ay nakatuon ang kanilang mga bala sa kanya mula sa likuran. Gayunpaman, kung lalabanan nila ang mga puppet ng mag-isa sa 3 grupo, hindi sila magiging ganoon kalakas ang loob. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka aktibong papasok sa hanay ng pormasayo ng mga puppet, hindi ka nila aatakihin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi. Nang makita ang tiwala ni Terence, kumalma ang lahat, kaya mabilis na naghiwa-hiwalay ang 4 na grupo at pumunta sa kani-kanilang mga pwesto. Tulad nga ng sinabi ni Terence sa sentimo, lahat ay nasa kani-kanilang posisyon, nakaharap sa mga puppet, ngunit hanggat hindi sila sumusugod sa pormasayon, hindi aatake ang mga puppet. Pamwesto na kayong lahat, ako na ang bahala. Tumango si Terence at sumigaw, inutusan ng pinuno ng mga isda-espada na sumugod sa grupo ng mga puppet. Sa isang iglap, kumislap ang kidlat at sinira ang ilang mga puppet. Sumigaw si Terence, simulan na ang pag-atake. Pagkabigay ng utos, agad na sabay-sabay na umalis ang 4 na grupo, at inatake ang mga puppet sa harap nila. Gayunpaman, ang kanilang mga atake ay masyadong mahina at hindi nagdulot ng gaanong pinsala sa puppet. Mike, kailangan mong mas paikliin ang iyong kapangyarihan. Gumagamit ka ng kakayahan sa tubig. Kailangan mong gamitin ang direksyon ng tubig para makalikha ng mas malakas na atake ng whirlpool. Ganito rin kay Chris. Bagamat iba ang kakayahan mo sa hangin kay Mike, pareho lang ang prinsipyo. Kailangan mo lang sundin ang direksyon ng daloy ng tubig para ma-activate ang kakayahan mo sa hangin, at makakatulong ang tubig sa hangin. Makokontrol mo ito na parang isda sa tubig. Isa kang gumagamit ng kakayahang gumamit ng apoy. Parang pinigilan ka sa tubig, pero pwede mong subukang i-compress ang fireball. Sa pamamagitan ng pag-compress ng fireball sa pinakamaliit na laki bago ito bitawan, natural na magiging concentrated ang init, at malalabanan nito ang pagtama ng tubig dagat. 7,544. Fernandez, isa kang multi-elemental na esper. Maaari mong subukang pagsamahin ang ilang kakayahan ng esper tulad ng kababayan na napatay ko dati. Inabala ni Terence ang sarili sa pagtuturo sa 4 na tagasunod kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan habang nakikipaglaban sa sentimo, hindi sila makakalaban kung hindi. Tutal, ang mga taong ito ay dating ordinaryong tao lamang. Hindi man lang sila kasing husay ng mga Knights of the Knight Association. Ngayong mayroon na silang malalakas na kakayahan, hindi na nila maipakita ang mga ito, lalo na't hindi na nila kayang maging pamilyar sa kontrol. Gayunpaman, iba ang naging sitwasyon matapos ang gabay ni Terence. Magkapareho ang chi at mga kakayahan, at kahit magkaiba ang mga ito, magagamit pa rin ang karanasang ito. Si Terence ay isang multi-attribute master din, at lahat ng kaalamang ito ay nagmula sa kanyang bibig. Tila madali lang ang gabay ni Terence, pero nakakagulat na maganda ang naging epekto. Hindi talaga alam ni na Mike at ng iba pa kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan dati, ngunit pagkatapos ng gabay ni Terence, halos pamilyar na sila rito. Magagamit din nila ang kanilang mga kapangyarihang parang martial arts na lubos na nagpapataas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Napakagaling! Michael, lumipat ka sa direksyon ng 3:00. Fernandez, lumipat ka sa direksyon ng 9:00. Huwag kang masyadong pasulong, Aden Polo.
Napakalakas na ng ball ang apoy mo. Hindi mo kailangang maging masyadong malapit dito. Hindi naman masyadong makakaapekto ang tubig dagat sa kakayahan mo. Chris, lumapit ka sa akin. Dahil sa tumpak na utos ni Terence, nagsimulang magpira-piraso ang pormasayo ng mga puppet. Hindi lang kayang pangalagaan ng mga kidlat ni Terence ang mga puppet sa kanyang tabi, kundi maaari rin siyang lumitaw sa tamang oras kapag kailangan ng tulong ng apat na grupo. Habang tumatagal ang labanan, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence. Tama ang teorya niya tungkol sa mga pormasyon na sentimo, walang kwenta ang isang pormasayo na ganito kataas para kay Terence. Isa-isang winasak ang mga puppet, ngunit hindi na sila nakabangon pa. Tayong nagtagumpay talaga. Nakita rin ni Selena at ng iba pa ang mahiwagang eksenang ito at agad na naghiyawan ng malakas. Mr. Ford, talagang hinahangaan kita. Gusto ko nang ipanganak ang mga anak mo. Nag-aalab ang mga mata ni Serena Asentimo, hindi niya talaga alam kung ano ang hindi kayang gawin ni Terence. Mag-isa niyang binaligtad ang buong bagong Sanctuary Division at inalis ang blood curse sa katawan nito. Gumamit din siya ng Bigfoot control technique at sumipa ng 2 beses. Ngayon, sinira pa niya ang pormasayo ng puppet. Sinong dalaga ang hindi naghahangad ng pag-ibig? Lalo na para sa isang dalagang mamamatay tao tulad ni Serena na hindi pa umiibig. Sinasamba niya ang malalakas. Nandilim ang mukha ni Terence. At nanginig ang kanyang bibig. Saan naman natutuhan ito ng babaeng ito? Kung gusto mong manganak ng mga unggoy, hanapin mo sila, bakit ako pa? Mr. Ford, gusto ko ring manganak ng mga anak mo. Paanong magpapakita ng kahinaan si Fernandez, ang numero 1 buhok sa binti? Agad siyang sumunod at ipinakita ang kanyang magandang side para malaman ang kanyang presensya. Sa kasamaang palad, ang hindi niya alam ay sa pagkakataong ito, dama po na ang pambabole niya sa binti ng kabayo. Hindi bababa sa malalim na cleavage ang dibdib ni Serena, ngunit ang iyong dibdib ay puno ng balahibo sa dibdib na desperadong tumutubo mula sa kanyang damit. Nakakataba ng mata tingnan. Pinigilan ni Terence ang kanyang pagkasuklam at umiwas kay Fernandez, pabalik, sinipas si Fernandez ng 2 beses. Dahil sa kawalan ng bantay, ipinakita ni Fernandez kung ano ang ibig sabihin ng pagiging asong ngumunguya ng putik. Hindi rin nakaimik si Serena. May mga unggoy ka rin. Mayroon ka bang function na iyon? Siyempre, sa pagtingin kay Morris at sa iba pa na nalilito, alam ni Serena na walang paraan para ipaliwanag ito. Hindi ito pangkaraniwang biro sa ibang bansa. Mr. Ford, ang iyong pangalawang sipa ay masyadong malakas. Pinalipad ako nito ng sabay-sabay. Inayos ni Fernandez ang kanyang katawan. Bagamat puno ng hinanakit ang mukha niya ay nag-thumbs up pa rin siya. Path. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, wala sila sa parehong channel pagkatapos ng lahat at hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Captain, ngayon lang namin muling binuhay ang proseso ng labanan. Maraming salamat sa iyong paggabay. Sa oras na ito, naglakad silang tatlo at yumuko kay Terence ng may paggalang, "You gave us a lot of insight in the field of superpowers. Hindi lang ikaw ang aming kapitan kundi ang aming guro." Ang higit na kulang sa kanilang tatlo ay ang paraan para magamit ang kanilang mga kakayahan, ngunit dahil sa paggabay ni Terence, napabuti sila ng husto kaya sky class na sila. Alam nila na si Terence ay walang responsibilidad na gabayan sila bilang kanilang kapitan, kailangan lang niyang pangunahan sila sa mga antas. Pero walang itinago sa kanila si Terence, itinuro sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Dahil dito, labis sila naantig at nagpapasalamat. Kung tutusin, kahit sa lahat ng grupo ng Knight, ang practice at martial arts ng lahat ay mga sekreto na hindi maipapasa sa iba, pero tinuruan sila ni Terence ng ganoon kadali, napakalawak ng isip. Bahala ka, teammates tayong lahat. Kinaway-kaway ni Terence ang kamay niya, hindi talaga ito naabala. Sentimo, kahit ano, si Kapitan ang ating guro. Kahit na umalis tayo sa 9-story glazed pagoda, gagawin natin ang lahat ng makakaya kung ipatawag tayo ng guro. Walang pakialam si Terence, pero hindi kaya ng tatlo. Sabay-sabay na ikinuyom ng tatlo ang kanilang mga kamao, puno ng pasasalamat ang kanilang mga mukha. Boom!
Pangatlong beses na ito, ngunit mas kalmado si Terence sa pagkakataong ito. Muling lumitaw ang pakiramdam ng kailanawan mula sa langit. Pinaandar ni Terence ang kanyang practitioner's arts at pumasok sa dagat ng kanyang kamalayan, tinitingnan ang kalagayan ng kanyang esensya na espiritu. Gayunpaman, hindi mahalaga kung hindi niya suriin, ngunit nagulat siya nang gawin niya ito. Sa pagkakataong ito, ang mga sugat ng kanyang primordial spirit ay talagang gumaling sa isang iglap. Sa madaling salita, ang nakatagong panganib ng kanyang hindi matatag na sinaunang espiritu na dulot ng sapilitang pagpapalakas ng kanyang lakas ay wala na noon. Sa madaling salita, bumalik na sa tugatog ang diwa ni Terence noong nasa Skyclass Island siya. Nagkataon lang ang unang pagkakataon, nagkataon din ang pangalawang pagkakataon, pero sa pangatlong pagkakataon. Hindi ba't sobra naman itong nagkataon? Posible bang paulit-ulit na mangyari ang mga pagkakataon? Sa totoo lang, nagulat si Terence. Paano niya naranasan ang ganito kagandang bagay sa isang paglalakbay pabalik sa sekular na mundo? Kung alam niya lang ng mas maaga, sana bumalik pa siya ng ilang beses. Habang iniisip ito, hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Bago niya muling buuin ang kanyang pisikal na katawan, nag-aalala siya na baka anumang oras ay gumuho ang kanyang sinaunang espiritu. Kung alam lang niya na magiging ganito lang ito ka-simple, malamang ay pumunta na siya sa sub-island at direktang ibinalik ang kanyang sinaunang espiritu sa sekular na mundo. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, dahil ang ikalawang palapag ay nangangailangan ng isang pangkat na kukuha ng pagsusulit, ito kaya ang gantimpala. Gayunpaman, dahil isa itong gantimpala, hindi niya maaaring makuha ang kakayahang ayusin ang kanyang primordial spirit habang ang iba ay walang nakuha, tama ba? Kaya iniisip ni Terence na baka na-activate na rin ng mga taong ito ang kanilang mga kapangyarihan, pero hindi pa nila alam. Dahil sa kaisipang iyon, pumarap si Terence kay Morris, naliwanagan ba ang ilan sa inyo mula sa labanan ngayon lang? Nang marinig ito, nagsimulang umiling si Morris at ang iba pa, nagkibit-balikat at pumihit-pihit ang kanilang mga baywang, at gumawa ng lahat ng uri ng kakaibang kilos gamit ang kanilang mga kamay. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling sila sa pagkadismaya. 7,545. Mr. Ford, mukhang hindi tayo ang mga taong pinapabore ng hari ng ahas sa dagat, kaya kahit anong gawin natin, hindi tayo makakakuha ng mga superpower. Huminga ng malalim si Morris, medyo nakaramdam ng pagkadismaya. Dahil siya, na dating presidente ng Sword of Sanctions Knight Association, ay malapit ng gawing assistant ni Mike, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naiinggit. Ginoong Ford, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan na nais kong isaalang-alam mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Morris, at seryoso niyang sinabi, pagkatapos nating umalis dito, maaari na bang maging bagong presidente ng Sword of Sanctions Knight Association si Mr. Ford? Handa akong isuko ang aking posisyon at maging payo ni Mr. Ford. Morris, bakit mo bigla na lang nasabi yan? Kumurap si Terence sa sentimo, iniisip niya lang kung paano nakabawi ang kaluluwa niya, bakit nabanggit ng lalaking ito ang pagbibitiw sa pwesto. Dahil sa pakiramdam ko, tanging isang tulad ni Mr. Ford lamang ang makakapanguna sa Knight Association sa mas mataas na antas. Sa totoo lang, kung wala ka rito ngayon, lahat tayo ay may kanya-kanyang plano. Kahit na bumuo tayo ng isang koponan, isa pa rin tayong tambak ng buhangin. Patuloy na seryosong nagsalita si Morris. Sa tingin ko hindi ko makukumbansi sina Adrian Polo, Chris, at Fernandez. Gayon din, hindi makatotohanan na asahan nilang yumuko ako. Ikaw lang, Mr. Ford, ang makakakumbinsi sa amin. Anong kinalaman nito sa espada mong panghukom? Ako na ang kapitan mo ngayon. Kumaibot ang bibig ni Terence. Alam ko. Nakalimutan na ni Fernandez ang sipa ni Terence at masiglang itinaas ang kanyang kamay. Ang intensyon ni Morris ay malamang nahayaan si Mr. Ford na maging presidente, at pagkatapos ay tanggapin kaming tatlo. Lilinawin ko lang, hanggat Mr. Ford ang presidente, ako, si Fernandez, ay tiyak na magiging guardian knight ni Mr. Ford. Protektahan mo, ang kapatid mo. Nakaramdam ng lamig si Terence sa sentimo, bakit parang bakla ang dating ng lalaking ito? Posible kayang ganito ang hilig niya. Ginoo, sa tingin ko rin ay ganoon kami ni Chris.
Magiging masaya kami kung may pagpapatuloy namin ang pag-aaral sa ilalim ni G. Ford. Matatag ding sinabi ni na R. Diablo at Chris, basta't wala kayong pakialam, handa rin kaming sumali sa inyong Knight Association. Wala akong interes na maging presidente. Pero kung handa kayong magtulungan, hindi masamang ideya yan. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, pagkatapos ng pakikipagsapalaran na ito, na itatag ninyo ang ugnayan ng mga kasama na magkasamang dumaranas ng hirap at ginhawa. Kapag nakalabas na kayo, dapat kayong magtulungan. Ginoong Ford. Hanggat handa kayong pumalit bilang Pangulo, lahat ng kayamanan at yaman ng ating asosasyon ay magiging inyo. Akala ni Morris ay hindi alam ni Terence ang tungkol sa mga benepisyo at gusto niya itong akitin, ngunit wala talagang pakialam si Terence sa perang mayroon sila. Siyempre, inakala ni Morris na nagtatrabaho si Terence bilang bodyguard ni Mike para sa pera. Pero sa totoo lang, ang mga makamundong ari-arian na ito ay walang silbi kay Terence gaano man ito kalaki. Sige, isantabi muna natin ang bagay na ito. Ayusin muna natin ang bagay na ito. Dahil tapos na tayo sa pormasayo ng mga puppet, magpatuloy na tayo. Huwag kang gumising ng maaga at hayaan mong mauna ang ibang grupo. Putol ni Terence. Bamantong hininga si Morris. Napagdesisyonan niyang kausapin si Terence pagkatapos nilang makaalis. Sinabihan niya ang lahat na bumalik sa pag-atake sa isdang espada at inilabas ang kanyang espirito para suriin ang sitwasyon. Ha! Kapitan numero 8. Sa tingin ko, may bago akong kapangyarihan. Nang paalis na sana siya, biglang sumigaw si Mike nang may pagkagulat, biglang lumawak ang aking paningin, parang isang maalamat na clairvoyance. Kumurap si Terence sa sentimo, ano ang ibig niyang sabihin sa malawak na larangan ng paningin. Sa malayong tingin mula sa likod ng isdang espada, wala masyadong silungan. Dahil sa 360 degree panoramic skylight, makikita mo kahit saan mo gusto. Hanggat walang sensory integration disorder ang isang tao, magiging napakalawak ng kanilang paningin. Ibig kong sabihin, nakikita ko ang likod. Hindi. Parang mayroon akong 360 degree na paningin na walang blind spots. Hindi naman. Nakikita ko ang lahat ng nasa paligid ko nang nakapikit. Sa sobrang gulat ni Mike ay hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi niya alam kung paano ipapakita ang kanyang pananabik. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay parang kulog sa pandinig ni Terence. Isang 360 degree na paningin na walang mga blind spot. Nakikita niya ang kanyang paligid ng nakapikit. Hindi ba't ito ang banal na kahulugan? Si Terence mismo ay halos palaging nasa ganitong kalagayan, kaya alam na alam niya agad ang nangyayari kay Mike. Ang problema, paano biglang nagkaroon ng kakayahang gumamit ng banal na sentido si Mike? Maaari kayang tama ang kanyang naunang haka-haka. Sa katunayan, ang gantimpala ng pagpapalakas ng lakas ng sinaunang espiritu ay nakatarget sa lahat ng nasa koponan. Pero dahil malakas ang espiritu ni Terence sa simula pa lang, naramdaman niya ito ng malinaw at agad na gumaling mula sa mga pinsala ng kanyang espiritu. Ngunit ang iba ay walang banal na pangunawa, at kahit na mayroon sila, sila ay lubhang mahina, kaya kahit na palakasin pa nila ito, hindi nila ito mapapansin ng ilang sandali. Kung ganoon nga ang kaso, makatuwiran sana, ngunit medyo malayong mangyari. Hoy! Sa tingin ko may ganito rin akong kakayahan. Nagsimulang sumigaw si Morris habang iniisip ni Terence, medyo kakaiba ang pakiramdam ko ngayon lang. Kung hindi nabanggit ni Mike, hindi ko sana mapapansin. Maituturing ba itong pagkakaroon ng mga superpower? Kanina lang, nalulungkot pa rin siya na hindi siya nagkaroon ng superpower. Sa huli, bigla niyang nalaman na mayroon din pala siya nito. Ang pagkagulat ni Morris ay talagang mahirap ilarawan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ni Morris, sina Serena, Fernandez, at Arden Polo ay mapapasigaw din sa gulat at magkakaroon ng parehong kakayahan. Medyo nahihilo si Terence sa sentimo, ang spiritual sense ay itinuturing na isang high-level ability sa Sky-class island, at karamihan sa mga tao ay nagsisimula palang magsanay noong una silang magsimula sa sentimo, pero kalat na ito sa common world. Bago pa man makapagsalita si Terence, naghiyawan na rin ang iba.
Malinaw na natanggap nilang lahat ang espiritual na pakiramdam. Nakakamangha ito. Kahit na ang kapangyarihang ito ay walang anumang kakayahan sa offense iba o depensa, maaaring itong gamitin upang tumulong sa labanan. Lalo na pagdating sa pagmamanman ng kalaban, isa itong napakakapakipakinabang na kakayahan. Nakapikit si Morris at puno ng ngiti ang kanyang mukha. Patuloy niyang sinusubukan ang kanyang bagong nakuhang superpower na parang isang batang kakatanggap lang ng paborito niyang laruan. Ang iba ay nasa parehong estado rin, lahat ay mausisa na sinusubukan ang kanilang mga kakayahan sa espiritu, hindi man lang nag-abalang makipag-usap kay Terence. Nabigla si Terence. Isa siyang eksperto sa larangan ng kamalayan, lalo na nang gumaling ang kanyang kaluluwa. Isa siya sa mga nangungunang master sa Sky Class Island, kaya agad niyang naramdaman ang lakas ng kamalayan ng mga taong ito. Sa Sky Class Island, ang mga normal na cultivator ay magsisimula lamang matuto tungkol sa espiritual na kahulugan kapag sila ay nasa yugto ng pagbubukas ng sekta. Kahit ang mga estudyante sa paaralan ay magsisimula lamang matuto tungkol dito kapag sila ay nasa yugto ng mystic stage. 7,546 Gayunpaman, sa maikling panahong iyon, ang espiritual na pakiramdam na ipinakita ng mga taong ito ay umabot na sa antas ng espiritual na pakiramdam na nalinang noong panahon ng pagbubukas ng Sky Class Island. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, wala lang ito, ngunit sa Sky Class Island, kahanga-hanga na ito. Gayunpaman, ito ay sekular na mundo lamang. Kapitan numero 8, nakuha mo rin ba ang kapangyarihang ito? Napakagaling talaga. Iminulat ni Mike ang kanyang mga mata at muling ipinikit ang mga ito, habang kinakapa ang mga ito pabalik-balik. Makakasiguro na ako ngayon na walang makakaambang sa akin sa loob ng radius na 20 metro. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang pinipitik niya ang isang daliri, at isang maliit na bala ng tubig ang lumabas, tumama sa noo ni Mike at sumabog. Gayunpaman, ang bala ng tubig ay walang anumang kapangyarihang pang-atake. Bahagya lamang nitong iniangat ang ulo ni Mike. Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala? Hindi mo man lang maiwasan ang direktang atake ko. Kapitan numero 8, wala ka talagang galang sa akin. Paano magkakaroon ng bodyguard na katulad mo? Agad na namula ang mukha ni Mikhail Sentimo, medyo nasobrahan siya sa pagiging hambog kanina, at sinampal pa siya ni Terence sa mukha. Pero muli, medyo naiinis siya Sentimo, hindi man lang nakinig ang bodyguard ni Terence sa kanyang amo. Ang sarili mong lakas ang siyang ganap na katotohanan. Kung hindi kayang sabayan ng katawan mo, hindi mo maiiwasan ang atake. Mapapanood mo lang ang pagkamatay mo. Itinuro ni Terence si Mike at humarap sa iba. Napakabisa ng bagong nakuhang kapangyarihan ng lahat. Maaari niyo itong pag-aralan pa, pero magpapatuloy tayo sa pag-alis ngayon. Bagamat ang pagkakaroon ng espiritual na kamalayan ay isang bagay na dapat ikagalik, hindi pa ito ang tamang panahon para maging masaya. Hindi pa sila nakakarating sa dulo, kaya kinailangan nilang magpatuloy. Opo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Mataas ang kanilang moral habang hinihimok nila ang kanilang mga espada na sumunod kay Terence, habang sumusugod ng may masiglang loob. Napailing na lang si Terence nang maramdaman niya ang magulong banal na pakiramdam sa likuran niya. Napakabilis ng isdang espada, at nakarating sila sa isang coral reef sa loob ng ilang minuto. Kapitan numero 8. Mukhang pamilyar ang lugar na ito. Nakatuon ang isip ni Mike sa pag-aaral ng kanyang bagong nakuhang kapangyarihang kaluluwa na parang Diyos. Nang makita niya ang coral reef, napagtanto niyang nasabi niya, sa tingin ko ay nasa isla siya ng Sirena. Sa puntong ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, halatang iniisip si Justina na namatay sa isla ng Sirena. Mabuti na lang at naalis ng respeto niya kay Terence ang nararamdaman niya para kay Justina, at agad na bumalik sa normal ang mukha nito. Mike, tama ka. Ang mga coral reef na ito ay katulad nga ng nasa isla ng Sirena. Tumanggaw si Terence at sumakay sa kanyang swordfish. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ang susunod na pagsubok na kailangan nating harapin. Medyo kakaiba itong coral reef. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Arden Polo, Fernandez, nakasimangot na sabi ni Chris. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Hindi ko masabi.
Ngayong nabanggit mo na, parang medyo, pero parang wala rin naman. Ikiniling ni Adrian Polo ang kanyang ulo at sandaling nag-isip. Siguro masyado lang akong nag-iisip. Adrian Polo, hindi talaga masyadong nag-isip si Chris. Humigaw si Fernandez sa harap ng isang coral reef at pinunasan ito gamit ang kanyang kamay. Tingnan mo ito, hindi ba't parang mga salita ang mga ito? Sinuri ito ni Terence gamit ang kanyang spirit sense at natuklasan niyang may mga salitang gawa sa maliliit na kabibe. Ang sinaunang sementeryo ng Sirena. Hindi nakakapagtaka na ito ay kahawig ng isla ng Sirena. Lumalabas na ito ang libingan ng mga sinaunang Sirena. Pero bakit lilito ang sementeryo ng angkan ng Sirena rito, sa palasyo ng hari ng ahas sa dagat? Bukod pa rito, ang sementeryong ito ay naging isa sa mga pagsubok. Ang mga maalamat na sirena. Ito ba ang kanilang puntod? Malinaw na nakita ni Chris ang mga salita at agad na napabulalas, na nakaakit sa lahat na tumingin sa mga ito. Bagamat lahat ng mga taong ito ay may kakayahang espiritual na pandama, hindi pa rin sila sanay gamitin ang espiritual na pandama upang palitan ang kanilang mga mata. May nakasulat sa gilid na nagsasabing kailangan dumaan sa sementeryo ng angkan ng mga sirena para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa ikatlong palapag. Isa nga ito sa mga pagsubok. Pagkatapos basahin ni Fernandez, humarap siya kay Terence, puno ng pag-asa at paghanga. Mr. Ford, guguluhin ka na naman namin. Iniisip ko kung anong uri ng panganib ang mayroon sa sinaunang sementeryo ng sirenang ito. Kahit ano paman, hindi kailanman naging mali para sa kanya na unang yamakap sa hita ng iba. Hindi pa rin tiyak ang panganib, ngunit magtulungan tayo upang malampasan ang kahirapang ito. Kumaway si Terence at nagsimulang magbigay ng mga utos, ako pa rin ang mauuna. Gumawa kayo ng confirmation at sumunod kayo sa akin. Gamitin ninyo ang inyong mga bagong kakayahan hanggang sa pinakamataas. Aaban tayo ng buong bilis, at mas makabubuti kung makakatakbo tayo ng sabay-sabay. Dahil ang kailangan ay ang pagdaan sa sementeryo ng sirena, magandang ideya na manalo ng mabilis. Pero hindi pa nakakalayo sina Terence at ang iba pa ng may hindi inaasahang nangyari. Mas gugustuhin pang mamatay ng mga isdang espada kaysa tumawid sa mga coral reef. Sa pasukan lang ng sementeryo sila tumatambay at hindi kailanman tatawid sa lightning pole. Magre-rebelde na ang mga hayop na ito. Ginoong Ford, bakit hindi mo pa ako bigyan ng dalawang sipa? Pagkasabi ni Fernandez nito, muntik na siyang matamba ng isdang espada na kinauupuan niya. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang niyakap ang palikpik ng espada at ayaw bumitaw. Anong nangyayari? Bakit ayaw mong maglakas loob na pumasok sa sementeryo ng sirena? May kinatatakutan ka ba? Hindi pinansin ni Terence si Fernandez at nagsimulang makipag-usap sa pinuno ng isdang espada. Minsan, maaaring malutas ng sipa ang isang problema, ngunit minsan, hindi lang paa ang maaaring iasa. Naaamon na ang pinuno ng isdang espada dati, pero ngayon ay ayaw na nitong sumulong. Malinaw na hindi naman sa ayaw nito, kundi ayaw nitong sumulong. Kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung minsan, mas alerto ang mga hayop sa panganib kaysa sa mga tao. Hindi makapagsalita ang pinuno ng isdang espada, kaya tumango at umiling lamang ito upang ipahayag ang iniisip, ngunit hindi nito lubos na maintindihan. Kaya naman, binago ni Terence ang paraan ng pagtatanong niya, hindi ka nangangahas na pumasok sa sementeryo dahil natatakot ka. Mabilis na tumango ang pinuno ng mga isdang espada. Hindi ka ba nangangahas? Maaari ka bang pinigilan ng mga sinaunang sirena, at kahit na isa lamang itong sementeryo, pinipigilan ka pa rin ng natitirang aura? Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nagtanong. Tumango ang isdang espada ng buong lakas, at tila sinasabi ng mga mata nito na wala rin itong magawa at hindi siya maaaring sisihin. Dahil ganoon nga, palalayain na kita. Kung magkikita tayo ulit sa hinaharap, pakisakay mo na lang kami. Tinapik ni Terence ang ulo ng pinuno ng isdang espada at tumalon pababa. Nahihirapan kayong lahat. Ngayon, maaari na kayong umalis. Umalis din ang iba sa likod ng isdang espada, nakatayo sa tabi ni Terence at nakatingin sa kanila.
Nang makalaya na ang mga isdang espada na malapit sa sementeryo, agad nilang sinundan ang kanilang pinuno at tumakas sa kabilang direksyon. Mukhang sarili na lang natin ang maaasahan natin sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Lahat ng magagandang bagay ay dapat may katapusan, sabi ni Mike. Alam kong hindi kita maaaring maging bodyguard ko habang buhay, pero umaasa ako na maaari mo pa ring pamunuan ang naghaharing Sword Knight Association. Gayunpaman, sa maikling panahong iyon, ang espiritual na pakiramdam na ipinakita ng mga taong ito ay umabot na sa antas ng espiritual na pakiramdam na nalinang noong panahon ng pagbubukas ng Sky-class Island. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, wala lang ito, ngunit sa Sky-class Island, kahanga-hanga na ito. Gayunpaman, ito ay sekular na mundo lang. Kapitan numero 8, nakuha mo rin ba ang kapangyarihang ito? Napakagaling talaga. Iminulat ni Mike ang kanyang mga mata at muling ipinikit ang mga ito, habang kinakapa ang mga ito pabalik-balik. Makakasiguro na ako ngayon na walang makakaambang sa akin sa loob ng radius na 20 metro. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang pinipitik niya ang isang daliri, at isang maliit na bala ng tubig ang lumabas, tumama sa noo ni Mike at sumabog. Gayunpaman, ang bala ng tubig ay walang anumang kapangyarihang pang-atake. Bahagya lamang nitong iniangat ang ulo ni Mike. Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala? Hindi mo man lang maiwasan ang direktang atake ko. Kapitan numero 8, wala ka talagang galang sa akin. Paano magkakaroon ng bodyguard na katulad mo? Agad na namula ang mukha ni Mikey Sentimo, medyo nasobrahan siya sa pagiging hambog kanina, at sinampal pa siya ni Terence sa mukha. Pero muli, medyo naiinis siya Sentimo, hindi man lang nakinig ang bodyguard ni Terence sa kanyang amo. Ang sarili mong lakas ang siyang ganap na katotohanan. Kung hindi kayang sabayan ng katawan mo, hindi mo maiiwasan ang atake. Mapapanood mo lang ang pagkamatay mo. Itinuro ni Terence si Mike at humarap sa iba. Napakabisa ng bagong nakuhang kapangyarihan ng lahat. Maaari nyo itong pag-aralan pa, pero magpapatuloy tayo sa pag-alis ngayon. Bagamat ang pagkakaroon ng espiritual na kamalayan ay isang bagay na dapat ikagolek, hindi pa ito ang tamang panahon para maging masaya. Hindi pa sila nakakarating sa dulo, kaya kinailangan nilang magpatuloy. Opo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Mataas ang kanilang moral habang hinihimok nila ang kanilang mga espada na sumunod kay Terence, habang sumusugod ng may masiglang loob. Napailing na lang si Terence nang maramdaman niya ang magulong banal na pakiramdam sa likuran niya. Napakabilis ng isdang espada, at nakarating sila sa isang coral reef sa loob ng ilang minuto. Kapitan numero 8. Mukhang pamilyar ang lugar na ito. Nakatuon ang isip ni Mike sa pag-aaral ng kanyang bagong nakuhang kapangyarihang kaluluwa na parang Diyos. Nang makita niya ang coral reef, napagtanto niyang nasabi niya, sa tingin ko ay nasa isla siya ng Sirena. Sa puntong ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, halatang iniisip si Justina na namatay sa isla ng Sirena. Mabuti na lang at naalis ng respeto niya kay Terence ang nararamdaman niya para kay Justina, at agad na bumalik sa normal ang mukha nito. Mike, tama ka. Ang mga coral reef na ito ay katulad nga ng nasa isla ng Sirena. Tumanggaw si Terence at sumakay sa kanyang swordfish. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ang susunod na pagsubok na kailangan nating harapin. Medyo kakaiba itong coral reef. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Arden Polo, Fernandez, nakasimangot na sabi ni Chris. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Hindi ko masabi. Ngayong nabanggit mo na, parang medyo, pero parang wala rin naman. Ikiniling ni Arden Polo ang kanyang ulo at sandaling nag-isip. Siguro masyadong akong nag-iisip. Arden Polo, hindi talaga masyadong nag-isip si Chris. Huminto si Fernandez sa harap ng isang coral reef at pinunasan ito gamit ang kanyang kamay. Tingnan mo ito, hindi ba't parang mga salita ang mga ito? Sinuri ito ni Terence gamit ang kanyang spirit sense at natuklasan niyang may mga salitang gawa sa maliliit na kabibe. Ang sinaunang sementeryo ng Sirena. Hindi nakakapagtaka na ito ay kahawig ng isla ng Sirena. Lumalabas na ito ang libingan ng mga sinaunang Sirena. Pero bakit lilito ang sementeryo ng angkan ng Sirena rito, sa palasyo ng hari ng ahas sa dagat?
Bukod pa rito, ang sementeryong ito ay naging isa sa mga pagsubok. Ang mga maalamat na sirena. Ito ba ang kanilang puntod? Malinaw na nakita ni Chris ang mga salita at agad na napabulalas, na nakaakit sa lahat na tumingin sa mga ito. Bagamat lahat ng mga taong ito ay may kakayahang espiritual na pandama, hindi pa rin sila sanay gamitin ang espiritual na pandama upang palitan ang kanilang mga mata. May nakasulat sa gilid na nagsasabing kailangan dumaan sa sementeryo ng angkan ng mga sirena para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa ikatlong palapag. Isa nga ito sa mga pagsubok. Pagkatapos basahin ni Fernandez, humarap siya kay Terence, puno ng pag-asa at paghanga. Mr. Ford, guguluhin ka na naman namin. Iniisip ko kung anong uri ng panganib ang mayroon sa sinaunang sementeryo ng sirenang ito. Kahit ano paman, hindi kailanman naging mali para sa kanya na unang yamakap sa hita ng iba. Hindi pa rin tiyak ang panganib, ngunit magtulungan tayo upang malampasan ang kahirapang ito. Kumaway si Terence at nagsimulang magbigay ng mga utos, ako pa rin ang mauuna. Gumawa kayo ng confirmation at sumunod kayo sa akin. Gamitin ninyo ang inyong mga bagong kakayahan hanggang sa pinakamataas. Aaban tayo ng buong bilis, at mas makabubuti kung makakatakbo tayo ng sabay-sabay. Dahil ang kailangan ay ang pagdaan sa sementeryo ng sirena, magandang ideya na manalo ng mabilis. Pero hindi pa nakakalayo sina Terence at ang iba pa ng may hindi inaasahang nangyari. Mas gugustuhin pang mamatay ng mga isdang espada kaysa tumawid sa mga coral reef. Sa pasukan lang ng sementeryo sila tumatambay at hindi kailanman tatawid sa lightning pole. Magre-rebelde na ang mga hayop na ito. Ginoong Ford, bakit hindi mo pa ako bigyan ng dalawang sipa? Pagkasabi ni Fernandez nito, muntik na siyang matamba ng isdang espada na kinauupuan niya. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang niyakap ang palikpik ng espada at ayaw bumitaw. Anong nangyayari? Bakit ayaw mong maglakas loob na pumasok sa sementeryo ng sirena? May kinatatakutan ka ba? Hindi pinansin ni Terence si Fernandez at nagsimulang makipag-usap sa pinuno ng isdang espada. Minsan, maaaring malutas ng sipa ang isang problema, ngunit minsan, hindi lang paa ang maaaring iyasa. Naaamon na ang pinuno ng isdang espada dati, pero ngayon ay ayaw na nitong sumulong. Malinaw na hindi naman sa ayaw nito, kundi ayaw nitong sumulong. Kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung minsan, mas alerto ang mga hayop sa panganib kaysa sa mga tao. Hindi makapagsalita ang pinuno ng isdang espada, kaya tumango at umiling lamang ito upang ipahayag ang iniisip, ngunit hindi nito lubos na maintindihan. Kaya naman, binago ni Terence ang paraan ng pagtatanong niya, hindi ka nangangahas na pumasok sa sementeryo dahil natatakot ka. Mabilis na tumango ang pinuno ng mga isdang espada. Hindi ka ba nangangahas? Maaari ka bang pinigilan ng mga sinaunang sirena, at kahit na isa lamang itong sementeryo, pinipigilan ka pa rin ng natitirang aura? Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nagtanong. Tumango ang isdang espada ng buong lakas, at tila sinasabi ng mga mata nito na wala rin itong magawa at hindi siya maaaring sisihin. Dahil ganoon nga, palalayain na kita. Kung magkikita tayo ulit sa hinaharap, pakisakay mo na lang kami. Tinapik ni Terence ang ulo ng pinuno ng isdang espada at tumalon pababa. Nahihirapan kayong lahat. Ngayon, maaari na kayong umalis. Umalis din ang iba sa likod ng isdang espada, nakatayo sa tabi ni Terence at nakatingin sa kanila. Nang makalaya na ang mga isdang espada na malapit sa sementeryo, agad nilang sinundan ang kanilang pinuno at tumakas sa kabilang direksyon. Mukhang sarili na lang natin ang maaasahan natin sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Lahat ng magagandang bagay ay dapat may katapusan, sabi ni Mike. Alam kong hindi kita maaaring maging bodyguard ko habang buhay, pero umaasa ako na maaari mo pa ring pamunuan ang naghaharing Sword Knight Association. 7,547. Mananatili tayo sa dati nating porma sayon. Ako ang manggenguna, at kayo ang susunod. Hindi sumagot si Terence sa tanong ni Mike. Ang mga estudyanteng ito sa middle school ay minsan maarte at sentimental. Oo. Sabay-sabay na sagot ng 12 sa kanila.
Pumasok ang lahat sa coral reef, at ang kanilang nakita ay biglang ibang-iba kumpara dati. Nagbago ang tanawin. May mga libingang corale sa lahat ng dako, ngunit walang mga lapida. Bawat libingan ay puno ng mahinang aura ng kamatayan. Isang boses na umaawit sa malayo ang lumutang sa hangin, maganda at malungkot, ngunit masyadong mahina ang boses, at imposibleng marinig ang kinakanta nito. Ang pandaman ni Terence ay ganap na naaktibo, binabantayan ang paligid para sa anumang paggalaw. Kasabay nito, nagbabantay din siya sa anumang panganib na maaaring makaharap niya sa pagsubok na ito. Biglang napaungol si Chris, at nanlambot ang kanyang katawan nang bumagsak siya sa mga bisig ni Aden Polo. Kung tungkol naman kay Aden Polo, hindi na siya nagulat nang sugurin siya ni Chris. Natural lang na niyakap siya nito at yumuko para halikan. Anong nangyayari? Par Diablo, Chris, kung gusto niyong maging intimate, dapat tingnan niyo man lang ang oras at lugar, di ba? Angkop ba itong lugar? Galit na galit si Mike at hindi niya napigil ang sumigaw. Gayunpaman, wala silang pakialam kahit kaunti at nagpatuloy sa paghalik sa isa't isa. Nagsimula pang maghubad si Chris, na parang may gagawin pa siya. Huwag kayong masyadong lumayo, kayong dalawa. Galit na galit si Mike. Sa ganitong mapanganib na lugar, sinusubukan ba ng 2 taong ito na patayin ang buong team? Sa sobrang galit ni Mike, wala siyang pakialam at akmang aatake na sa 2 tao. Kasabay nito, biglang gustong atakihin ni Fernandez si Mike. Galit na galit din si Morris. Nang makita niyang gumalaw si Fernandez, sumunod din siya ng malapitan. Kung tungkol naman kina Chris at Aden Polo, tila hindi nila alam ang paparating na panganib. Malapit pa rin sila sa isa't isa na parang walang tao sa paligid. Masasabing maliksi talaga silang dalawa. Talagang gumagamit sila ng kakayahan. Kaunting panahon pa lang ang nakalipas, pero natanggal na nila ang halos lahat ng kanilang kagamitan. Malapit nang magsimula ang isang malaking labanan. Gumising kayong lahat. Isang malakas na sigaw ang gamulat sa lahat ng naroon. Ang taong nagsalita ay natural na si Terence. Kasabay nito, 3 spirit vortex ang kumalat, bumubuo ng tatsulok sa paligid ng grupo at mabilis na umiikot. Ilusyon lang ang lahat ng ito. Huwag kang magpakawala sa mga yan. Mabilis na hinaranggay ng alimpuyo ng banal na sentido na nakapalibot sa pangkat ang kakaibang aura mula sa sementeryo ng sirena, at ang malalangit na pag-awit ay naglaho rin ng walang bakas. Ano ba ang ginagawa ko? Biglang nagising si Morris, at ang dating malabong mga mata niya ay agad na lumino. Mabilis niyang binitawan ang kanyang mga kamay, na halos makabali sa leeg ni Fernandez. Nakakatakot ang lugar na ito. Naapektuhan ako nang hindi ko namamalayan. Nasa masamang kalagayan din si Mike, at mabilis siyang lumapit kay Terence. Pakiramdam niya ay nabaliw siya ngayon lang, gusto niya silang patayin ng walang pakialam. Nagising din si Chris at nalaman niyang ginagawa niya ang ganitong bagay kay R. Diablo. Agad niyang dinampot ang mga damit na nasa lupa at tinakpan ang kanyang katawan. Anong nangyayari? Paano ako naging ganito? Hindi siya makapaniwala na ang isang taong determinado na tulad niya ay gagawa ng ganoong bagay sa publiko. Dapat malaman na ang pamilya ni Aden Polo ay isa ring kilalang pamilya sa Kerlon. Napakahigpit ng kanilang pagpapalaki, at imposibleng gawin nila ang ganoong kaimoral na bagay. Pero ngayon lang, hindi niya alam kung bakit, pero gusto niya lang maging malapit kay Chris. Hindi niya mapigilan ang sarili. Oo, nakakatakot talaga. Muntik ko nang mapatay si Mike. Hindi makapaniwalang tiningnan din ni Fernandez ang mga kamay niya. Kanina lang, akala niya ay sasaktan ni Mike ang mga kababayan niya sa Kerlon, kaya gusto niyang patayin si Mike. Gayunpaman, si Mike ay isang target na kahit ang kapitan ay kailangang protektahan. Kung gusto niyang atakihin si Mike, hindi ba't hinahanap-hanap niya ang kamatayan? Paano nagawa ng isang taong pinahahalagahan ang kanyang buhay ang isang napakasamang bagay? May kakayahan ng mga sirena na lituhin ang isip ng mga tao. Kumaway si Terence, sinasabihan ang lahat na kumalma. Baka may alam pa si Mike. Ang mga sirena ay ipinanganak na may ganitong kakayahang mangakit ng mga tao, lalo na ang kanilang boses sa pag-awit na maaaring magpahulog sa mga tao nang hindi nila namamalayan. Ganito pala.
Nakakatakot talaga to. Oo, kung hindi tayo agad inilabas ni Kapitan Ford mula sa ilusyon, baka patay na tayo. Mainit pa rin ang diskusyon ng mga tao. Sa tingin ko hindi. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay dahil ayaw ng mensahero ng hari ng Kraken na magpatayan tayo, hindi talaga tayo maaaring magsakitan. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ako makakalabas sa lugar na ito ng matagal. Biglang napagtanto ng lahat. Nagkakaroon sila ng katuturan ng maisip nila ito. Malinaw na sinabi ng sugo ng hari ng ahas sa dagat na hindi nila maaaring patayin ang isa't isa. Magpatuloy tayo. Panatilihin ninyong malinaw ang inyong isipan sa lahat ng oras at gamitin ang mga kakayahan na natamo ninyo noon upang labanan ang pangkukulam ng mga merfolk. Nagbabala si Terence nang makita niyang hamina na ang kapangyarihan ng 3 ikot. Habang humihina ang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan, muling umalingaw-ngaw ang dating nakahiwalay na pag-awit, at muling binalot ng kakaibang kapaligiran ng sementeryo ng Sirena ang lahat. Ang mga taong kababalik lang sa normal ay muling natulala. Palakasin mo ang iyong kalooban at bantayan mo ang iyong isipan. Si Terence na ang kapitan ngayon, kaya responsibilidad niya ang mga miyembro ng kanyang koponan. Kahit na ginabayan niya ang iba sa kanilang cultivation noon, ito ang unang pagkakataon na tinuruan niya sila mula sa simula. Kakaibang pakiramdam iyon, parang isang guro sa karaniwang mundo na nagtuturo sa ilang mga batang walang alam. Biglang naramdaman ni Terence na maganda ang trabaho ni Roseanne. Iba-iba ang pakiramdam ng tagumpay na ibinibigay niya sa bawat pagtuturo niya sa iba. Gamitin ang iyong mga kakayahan at subukang huwag obserbahan ang iyong paligid. Dahil nandito ako, walang panganib. Ang kailangan mong gawin ay gamitin ang panloob na paningin upang tingnan ang iyong sarili. Panloob na pangitain ng sinaunang espiritu. Sa katunayan, ito ay para makapasok sa sariling espiritual na dagat at magtuon sa sariling katawan, na ginagawang mas malinaw ang katawan ng isang tao. Sa ganitong paraan, ang atensyon ng primordial na espiritu ay matutuon sa dagat ng kamalayan, at ang anino ng panlabas na mundo sa kanya ay mababawasan. Tinatrato na ngayon ng lahat si Terence na parang isang Diyos sa sentimo, gagawin nila ang anumang iutos niya sa kanila. Kaya naman, agad itong isinagawa ng lahat. Bagamat hindi sila pamilyar dito, matapos nilang subukan ito, napagtanto nilang hindi talaga nila marinig ang umaawit sa malayo. Napakagaling. Sumunod kayong lahat sa akin at magpatuloy. Tumanggo si Terence. Kinailangan niyang aminin na perpekto ang spirit sense ng ikalawang palapag, hindi tulad ng sa kanya, kung saan maaaring may mga kapintasan at pagkakaiba sa lakas. Dapat malaman na hindi lahat ng mga tagapagsaka na naigalinang ng espiritual na pandama ay maaaring gumamit ng espiritual na pandama upang makapasok sa espiritual na dagat upang tumingin sa loob. Ang kasanayang ito ay talagang nangangailangan ng lakas ng espiritual na pandama. Kung ang espiritual na pandama ay masyadong mahina, imposibleng gawin ito. 7,548. Gayunpaman, para kay Terence, walang tumutol, na nangangahulugang ginawa nilang lahat iyon. Hindi ito madali. Pinatunayan din nito na ang palasyo ay isang kayamanan, ngunit hindi maintindihan ni Terence kung bakit lahat ay makakakuha ng ganitong mga benepisyo. Justina. Nang madadaanan na ng lahat ang sementeryo ng Sirena, may nangyari sa tabi ni Mike. Namumula ang mga mata ng bata nang bigla siyang nag-iba ng direksyon at sumugod patungo sa puntod ng isang sirena. Justina. Huwag mo akong iwan. Niyakap ni Mike ang puntod at biglang humagulgol na parang bata. Bamantong hininga si Terence, ngunit hindi niya ito sinisi. Napakataas ng posisyon ni Justina sa puso ni Mike. Sila ay magkasintahan noong bata pa, inosente at walang muwang. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Tulad noon, nang magkita muli sina Terence at Kitty, napuno siya ng saya at naalala ang kanyang kabataan sa assassin training camp. Naiintindihan ni Terence ang nararamdaman ni Mikhail Sentimo. Hindi man ito nabanggit ng lalaki nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin niya ito maalis sa isip niya. Likas na ito sa tao. Pinatunayan nito na si Mike ay isang taong may damdamin at laman. Kahit na pinagtaksilan siya ni Justina at gumawa ng isang bagay na nakasakit sa kanya, wala pa ring pinagsisisihan si Mike. Kapitan, Mike, siya.
Napabalik sa kanilang isipan ang pag-iyak ni Mike. Naguguluhan na tiningnan ni Fernandez si Mike. Anong problema niya? Niloko na naman ba siya? Gigisingan ko na lang siya. Hayaan mo siyang umiyak kahit sandali lang. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, isa ito sa mga karanasan niya habang lumalaki, at isa rin itong demonyo sa kanyang puso. Kung makakayanan niya ito, mas malawak ang kanyang landas ng paglilinang. Kung hindi niya kaya, sisipain ko siya gisingin. Path! Muntik nang humagalpak ng tawa si Fernandez, at hindi napigilan ni Morris at ng iba pa ang matawa. Ang unang kalahati ng pangungusap ni Terence ay nagpamukha sa kanya na isang life mentor, ngunit ang ikalawang kalahati ay tuluyang sumire sa kanyang imahe. At batas pa rin ito ng Bigfoot. Lahat, sikapin ninyong gamitin ang inyong mga bagong kakayahan upang mag-focus at labanan ang impluwensya ng ilusyon. Makakatulong ito sa inyong cultivation. Dahil binigyan tayo ng Haring Kraken ng parehong kakayahan, tiyak na gaganap ito ng mahalagang papel sa mga susunod na antas. Kung mas malakas ang ating mga kakayahan, mas madali para sa atin na mapansin. Sabi ni Terence sa lahat. Oo. Sumang-ayon ang lahat sa pangangatwiran ni Terence at umupo nang nakakross ang mga paa sa lupa, ginagamit ang kanilang espiritu upang labanan ang ilusyon. Dahil lamang kay Terence, ang kanilang kapitan, kaya sila nakapagsaka ng buong lakas. Kung wala siya, sino ang maglalakas loob na magsaka rito? Sinusubukan mo ba ang kamatayan? Matapos umiyak ng hindi malamang tagal, biglang nagising si Mike mula sa kanyang mga alaala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Sa isang iglap, naging matatag at determinado ang ekspresyon ni Mike na para bang iba siya sa dating mayamang batang Panginoon. Sumulyap si Terence kay Mike nang walang imak. Nagulat din si Yasentimo, bumuti na naman ang pakiramdam ng lalaking ito. Kasing lakas siya ni Mila. Sa madaling salita, si Mike ay kalahating hakbang na ngayon sa ranggo ng langit, ngunit ang lakas ng kanyang spirit sense ay umabot na sa tugatog ng maagang yugto o maging sa gitna yugto ng foundation building realm. Kapitan numero 8, kayong lahat. Hinihintay ba ako? Hindi tanga si Mike. Nang makita niyang lahat sila ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa lupa, alam na niya ang nangyayari. Bahid ng pagkamahiyain at paghingi ng tawad ang sumilay sa kanyang mukha. Nadaig mo na ba ang demonyo ng puso mo? Tanong ni Terence. May misyon si Justina, at may misyon din ako. Mahal ko man siya, hindi kami pareho. Mula ngayon, ako na si Mike. Ako ay ako. Iba't ibang paputok. Walang pakialam na sabi ni Mike. Oo, kailangan mo ba akong sindihan? Tuwang-tuwa si Terence nang makita ang pag-unlad ni Mike. Pinoprotektahan ni Terence si Mike, pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, itinuring na niya itong nakababata. Tutulungan niya ito kung kaya niya. Bumangon na tayong lahat. Subukan natin sa huling pagkakataon at lumabas tayo sa sementeryo ng Sirena. Pumalakpak si Terence, dahilan para magising ang lahat. Biglang naintindihan ni Terence matapos makita ang paglago ni Mike. Marahil ay mali ang paraan niya ng pag-impluwensya sa buong koponan. Hindi naman kalabisan kung sasabihin kung sa buong mundo ng mga ordinaryong tao, wala nang ibang taong may espiritong kasing lakas ng kay Terence. Kung ibang grupo lang iyon, malamang mamamatay na sila sa kulungan ng mga sirena kung walang malakas na espiritong magpoprotekta sa kanila, hindi ba? Pero sa sitwasyon ni Mike, tila naiintindihan ito ni Terence. Kailangan niyang lumaki para labanan ang demonyo ng puso niya. Naapektuhan si Mike ng awit ng sirena at pumasok sa sarili niyang demonyo ng ilusyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang sariling paggising at paglaban, napabuti niya ang kanyang banal na pandama at matagumpay na nalabanan ang ilusyon. Kung hindi sila pinigilan ni Terence, baka magising sila sa sakit. Sa ganoong paraan, malalampasan din nila ang kanilang mga panloob na demonyo, at ang panandaliang sakit ay makakatulong din sa kanila na mapabuti ang antas ng kanilang banal na pandama. Kahit hindi sila pigilan ni Terence, hindi magpatayan ang mga taong ito, at hindi rin sila hahayaang gawin iyon ng hari ng ahas sa dagat. Ang hindi pagpatay sa isa't isa ang susi sa ikalawang antas. Mabuti na lang at matapos makapasok ang demonyo sa puso ni Mike, sinunod ng mga taong ito ang mga tagubilin ni Terence at sinanay ang kanilang espiritual na pandama.
Bagamat magkaiba ang landas na tinahak, pareho pa rin ang magiging resulta. Napalakas ang pandaman ng lahat at mas nakaramdam ng ginhawa si Terence. Ang awit ng sirena ay nakakaapekto lamang sa mga normal na tao, at wala itong anumang epekto sa mga taong nagsasanay ng kanilang mga pandama. Wala nang gaanong distansya na natitira, at dahil bumilis ang divine sense ng lahat, mabilis silang umalis sa sementeryo ng sirena nang walang anumang abala. Nakaligtas naman talaga kami. Hindi na niya kinailangang lumaban pa sa ikalawang kalahati ng paglalakbay, at ligtas naman siya. Labis na nagulat si Maurice Sentimo, tila matapos gamitin ang pamamaraan ni Terence sa pagsasanay, hindi na maaapektuhan ng mga ilusyon ng sirena ang isipan. Tama iyan. Ang superpower na ginagabayan tayo ni Mr. Ford na linangin ay tila mas malakas kaysa dati. Salamat sa iyong gabay, Kapitan. A Sentimo, Broken Bar. A Sentimo, Broken Bar. Ang mga miyembro ng team ay taos-pusong nagpapasalamat kay Terence. Pansamantala lamang nilang pinuno si Terence, ngunit lagi niya silang iniisip. Ano ang dahilan nila para hindi sumunod sa isang mabuting pinunong tulad niya? Sa sandaling ito, palihim na nakapagdesisyon ang lahat. Kapitan Ford, ikaw ang aming kapitan magpakailanman. Kahit nalisanin namin ang lugar na ito, tiyak na susundan ka namin at hindi ka iiwan. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay. Nakatanggap na ng ilang benepisyo ang lahat pero siya ay hindi. O maaari bang ang paraan ng kanyang pagkamit ng mga benepisyo bilang pinuno ay naiiba sa ibang mga miyembro ng koponan? 7,549. Habang iniisip niya iyon, dumating ang pinakahihintay niyang pagsabog. Boom! Muling sumabog ang dagat ng kamalayan ni Terence, at sa pagkakataong ito ay isang magnitude 9 na lindol. Karaniwan, mamamatay na sana si Terence dahil sa pagsabog pero ngayon, tuwang-tuwa na lang siya. Gaya ng inaasahan, lahat ay nakatanggap ng mga benepisyo, at gayon din siya, ang pinuno. Isang malaking alon ang bumangon sa kanyang espiritual na dagat na para bang nabibiyak ang lupa at gumuguho ang langit. Sa isang kisap mata, naging kalmado muli ang lahat na parang walang nangyari. Hindi makapaghintay si Terence na pumasok sa kanyang karagatan ng kamalayan at tumingin sa loob, at siya ay natigilan. Kahit mukhang kalmado sa panlabas na anyo, isa itong wonton sa kanyang espiritual na dagat. Langit-ngit. Parang may mabilis na namuo sa dagat ng kanyang kamalayan na Sentimo, pamilyar na pamilyar si Terence sa pakiramdam na ito. Ito ang lakas ng pagpapalakas ng diwa ng esensya. Bam bam bam. Napakabilis, natapos ang paghahalo ng espiritu ng esensya. Ito talaga ay isang malaking tagumpay. Nagulat si Terence nang malaman niyang ang kanyang essence spirit ay nasa maagang yugto na ng paghahati ng dagat. Pero ayaw nang makalusot ni Terence ngayon. Bagamat maganda ang naging tagumpay ng primordial spirit, ang agwat sa pagitan ng antas ng primordial spirit at ng pisikal na katawan ay lalong lumalaki. Kailan kaya maaabutan ng pisikal na katawan ang primordial spirit? Kung noon pa man, ang pagsulong ng sinaunang espiritu ay natural na magdudulot din ng pagsulong ng pisikal na katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng muling pagtatayo ng pisikal na katawan, ang antas ng pisikal na katawan ay hindi natugma sa antas ng sinaunang espiritu. Maaaring ito ang epekto ng muling pagbuo ng katawan. Nahulaan ni Terence na kapag ang katawan at espiritu ay nasa parehong antas lamang tataas ang antas ng espiritu. Ngunit ngayon, lalong humihirap na abutin ang sinaunang espiritu. Kailan kaya muling makakamit ng pisikal na katawan ang benepisyo ng pagkakaugnay? Bukod dito, ang sinaunang espiritu ay maaari lamang magsulong ng pisikal na katawan na nakapaglinang ng tunay na chi. Ngayong hindi pa nakapaglinang ng tunay na chi ang pisikal na katawan, mahirap sabihin kung magkakaroon pa rin ng ganitong pinagsamang benepisyo. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot talaga. Gayunpaman, maganda rin ito. Kung talagang magdudugtong sila, ang kanyang sinaunang espiritu ay susulong, at ang kanyang pisikal na katawan, na binabantayan ng sentro ng sub-island, ay makakalusot din sa maagang yugto ng nawasak na kaharian ng dagat na may sunod-sunod na mga tunog ng pagkalabog. Sa panahong iyon, tiyak na gagamitin siya ng lalaking nakaabong damit bilang isang daga sa laboratorio para sa pananaliksik. Matapos maramdaman ang sarili niyang lakas, hindi napigilan ni Terence na magulat.
Ito. Ang lakas ng isang cultivator ng Sea Rift Realm. Ibang-iba na si Terence kumpara dati. Nasaan yung primordial spirit na siya ngayon, ibig sabihin isa na siyang tunay na early stage Shattered Sea Realm Master. Ang Sea Rift ay ang kapangyarihan ng isang eksperto sa yugto ng Sea Rift. Dati, pagpasok nila sa siyam na palapag na may kintab na pagoda, nahati ang tubig dagat sa dalawa, na bumuo ng isang daanan. Maraming tao ang dumaan dito, ngunit marami ang nalubog sa tubig. Hindi kayang iligtas ni Terence ang mga taong ito noon, pero ngayon, magagawa na rin niya ang pareho. Hindi ito katulad ng panahon ng pagbubukas ng bundok. Gustong-gusto talagang gamitin ni Terence ang kanyang ultimate skill at makita kung gaano siya kalakas ngayon, at kung gaano siya kaiba noong siya ay nasa bundok pa. Noong unang panahon, ang kaharian ng dagat ay isang mahirap na buhay para kay Terence, ngunit kahit papaano ay narating na niya ito ngayon. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit ngayon. Kung gagamitin niya ito, matatakot ang mga miyembro ng koponan hanggang sa mamatay. Hindi rin niya alam kung may paraan ang hari ng ahas sa dagat para subaybayan sila. Kaya naman, mas mabuting kumita ng tahimik. Pagkatapos mag-level up, kumalma si Terence at nagsimulang mag-isip kung bakit siya nag-level up. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na nakakuha ng mga benepisyo ang lahat ng miyembro ng team, hindi sila direktang nakalusot at nakaangat ng level tulad niya. Wala nang oras si Terence para mag-isip pa nang makita niyang nag-level up si Mike. Kalahating hakbang papasok sa Sky Class, maagang yugto ng Sky Class, maagang yugto ng tugatog ng Sky Class. Patuloy siyang nag-upgrade ng walang humpay at sa wakas ay huminto sa gitnang yugto ng Foundation Building Realm. Hindi lang si Mike, kundi pati na rin si Morris ay nagsimula ng mag-level up. Pagkatapos, ang iba pang miyembro ng Knight Association, kasama na si Serena, lahat ng kanilang mga kakayahan ay sumikat ng husto, mula sa mga ordinaryong cultivator hanggang sa mga eksperto sa Heavenly Path. Pagkatapos, nagsimulang sumulong din si Fernandez, at ang kanyang lakas ay tuluyang tumigil sa tugatog ng maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ganon din kina Aden Polo at Chris, pero mas mahina sila, noong mga unang yugto lang ng pagtatayo ng pundasyon. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at tumango. Sa ganitong paraan, nagtugma silang lahat. Hindi lang siya nag-level up, kundi nag-level up din ang mga taong ito. Gayunpaman, ang mga katawan ng mga taong ito ay tumaas ang antas dahil sa kanilang espiritu, na siyang nagpatunay din sa naunang conclusion ni Terence. Tanging kapag ang katawan at espiritu ay nasa parehong antas na sila maaaring umakyat sa antas. Ang mga taong ito ay dating mga baguhan na may madaling espiritual na pangunawa, ngunit lahat sila ay mga cultivator na may iba't ibang kalakasan. Kahit na sila ay mga ordinaryong tao na hindi pa nakakarating sa Golden Class, mayroon silang tunay na enerhiya sa ilalim ng impluwensya ng mga Knights. Para sa huling antas, lahat ay nasa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ng makalangit na Dao Realm. May malalakas at mahihina. Si Mike ang pinakamalakas dahil naunawaan niya ito mismo, habang ang iba ay mahina dahil hindi nila talaga nalabanan ang ilusyon ng sementeryo ng Sirena. Umaban talaga tayo ng walang dahilan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Mike ang kanyang mga kamay. Kahit na pinangarap niya na magkaroon ng lakas ng entablado ng pundasyon balang araw, hindi niya inakalang darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Tama, ito ang tunay na lakas ng isang cultivator sa foundation stage. Ganito pala. Namangha rin si Morris. Tayo na matagumpay na nakapasok sa ikalawang antas ay tila naging mga taong napaboran ng hari ng ahas sa dagat, at lahat ay nakatanggap ng mga benepisyo. Kapitan, dapat sana ay nakakuha ka ng ilang benepisyo, di ba? Mas malakas pa ba ito ngayon? 3 sipa na. Muling tumilapon ang balahibo sa binti, habang masiglang nakatingin kay Terence. Magiging malakas lang ang koponan kung malakas si Terence. Ang dami na nilang nakuha, kaya mas marami pa kaya ang makukuha ni Terence. Mas malaki nga ang natanggap na benepisyo ni Terence, pero hindi niya ito masabi ng malakas. Malakas na ako, kaya hindi halata ang pagbuti. Totoo iyan. Malakas na ang kapitan. Kung mas malakas pa siya, hindi niya tayo hahayaang mabuhay. Tumango si Fernandez.
Mukhang ang tinatawag na labanan ng pangkat sa ikalawang antas ay dapat na para maibahagi ng lahat ang kanilang mga saloobin sa pagsulong ng kanilang mga superpower. Dapat nating ibahagi ang anumang mga pananaw at karanasan sa isa't isa sa halip na magpatayan. Sa ganoon lamang tayo maaaring umunlad ng sama-sama. Tumanggaw si Terence at magsasalita na sana nang makarinig siya ng isa pang boom sa kanyang karagatan ng kamalayan. Ang lakas ng yugto ng paghahati ng dagat na kanyang narating ay direktang na-stabilized. Ito. Maaari kayang mangyari lang ito sa kanya kapag tunay siyang hinahangaan at pinahahalagahan ng lahat. May ideya na si Terence kung paano niya nakuha ang mga benepisyo sa sentimo, lahat ng ito ay matapos makinabang ang mga miyembro at maipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanya. 7,550. May mga haka-haka na siya tungkol dito dati. Sa madaling salita, makakatanggap lamang ng mga benepisyo ang pinuno ng pangkat kung ang lahat ng miyembro ng pangkat ay makakatanggap ng mga benepisyo at magpapasalamat sa pinuno ng pangkat. Ang plano ng Haring Kraken ay medyo masama. Kung ang pinuno ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili at hindi nagmamalasakit sa mga miyembro ng kanyang koponan, kahit na pumasa ang pinuno sa pagsusulit, hindi makakamit ng mga miyembro ng kanyang koponan ang kanilang pasasalamat at hindi tataas ang kanyang lakas. Ngayon, tila ang buong ikalawang antas ay para linangin ang asensya ng kaluluwa at banal na pakiramdam ng mga miyembro ng koponan. Nakakita na siya ng katulad na paglalarawan sa isang sinaunang aklat sa aklatan ng sektang Qindian noong siya ay nasa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa ilalim ng ilang natatanging mga pangyayari, ang pasasalamat ng iba ay magiging kapangyarihan ng paniniwala, at ang kapangyarihan ng paniniwala ay magiging kapangyarihan upang mapahusay ang lakas ng sinaunang espiritu at banal na pandama. Kung ganoon, maipapaliwanag nito ng maayos ang nangyari kanina. Ito marahil ang dahilan kung bakit dinisenyo ang ikalawang Palapag Sentimo, upang maiparamdam ng pasasalamat sa mga miyembro ang kanilang kapitan matapos nilang makuha ang kanilang mga kakayahan, at ang pasasalamat na ito ay magiging isang uri ng kapangyarihan ng pananampalataya, na magbibigay daan sa pag-angat ng antas ng espiritu ni Terence. Lahat kayo, masanay na kayo sa kasalukuyang lakas ninyo, at pagkatapos ay aalis na tayo. Pinigilan ni Terence ang kakaibang iniisip at ikinumpas ang kanyang kamay, pagkatapos nating malagpasan ang sementeryo ng Sirena, baka hindi na tayo malayo sa pasukan papunta sa ikatlong palapag. Huwag kang mahuli sa iba. May iba pa bang mas mabilis kaysa sa atin? Kung nandito si Mr. Ford, sino ang makakalampas sa atin? Medyo nagulat si Morris. Huwag mong maliitin ang iba. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Sa totoo lang, hindi niya inakalang ganito kahirap ang mga pagsusulit ng ibang tao. Ang kahirapan ng pagtatasa ay dapat itakda ayon sa bilang ng mga tao sa pangkat, sa kabuoang lakas, at sa individual na lakas ng pinuno ng pangkat. Sa makatuwid, buod, ang pagsubok na makakaharap ng sariling pangkat ay dapat na pinakamahirap. Kung hindi, kung pareho lang ang hirap, hindi makakapasa ang ibang mga koponan. Mas malamang na matatalo silang lahat. Wala na silang sinabi pa pagkatapos noon, at lahat ay nagayos ng kanilang pormasayon at sumunod kay Terence. Sa pagkakataong ito, kung wala ang isdang espada bilang transportasyon, natural na mas mabagal ang kanilang bilis. Pagkatapos maglakad ng halos kalahating oras, isang malaking pugita ang lumitaw sa harap ng pangkat. Natukoy na ito ng spirit sense ni Terence, kaya hindi na siya nagulat. Pinangunahan niya ang kanyang team at ginawa ito ng walang anumang kalokohan. Ginoong Ford, ang lakas ng higanteng pugita na ito ay umabot na sa tugatog ng huling yugto ng gininto angkor. Masyadong malakas ang depensa ng katawan nito. Kahit na umabot tayo sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, hindi pa rin natin malalampasan ang depensa nito. Nang makita niya ang kanyang kapangyarihan na tinatalbog ng malambot na katawan ng higanteng pugita, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Hindi mahalaga iyon. Makinig kayo sa utos ko. Bahagyang ngumiti si Terence sa sentimo, isa lamang itong peak late stage golden core octopus, at kaya niya itong patayin sa isang tingin lang. Ayaw lang talaga ni Terence na gawin iyon, dahil kung hindi, pwede niyang gawing barbecue octopus ball ang isang higanteng pugita sa isang itinaas lang niyang kamay. Grupo pa rin gaya ng dati. Hatiin sa 4 na grupo.
Nasa unahan ng grupo ni Mike, nasa kanan ang grupo ni Ade and Polo, nasa kaliwa ang grupo ni Chris, at nasa likuran ang grupo ni Fernandez. Dapat magkasabay ang mga miyembro ng bawat grupo. Pinahati ni Terence ang 12 kalalakihan sa 4 na grupo, at bumuo ng isang simpleng pormasayon sa labanan. Tutal, si Terence ay isang formation master na tinuruan sa kanya ng Malditang Iuna Sentimo. Ang pamumuno sa isang simpleng battle formation ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Sa ganitong paraan, ang lakas ng lahat ng nasa pormasayon ng labanan ay tumaas ng higit pa sa isang malaking antas. Michael, gumalaw ka ng 3 hakbang pakaliwa at umatake. Sabay-sabay na gumalaw ang koponan ni Mike ng 3 hakbang pakaliwa at pagkatapos ay sabay-sabay na sumalakay. Isang kapangyarihan at 2 mahahabang espada ang sabay na tumama sa isa sa malalambot na paa ng higanting pugita. Sa wakas, nasira ang depensa ng higanting pugita, at lumitaw ang isang butil ng dugo. Tagumpay! Nalagpasan natin ang katawan ng higanting pugita. Tuwang-tuwa si Mike, at ang iba ay nasa sabik din. Hindi nakakapagtaka na siya ang kapitan. Kahit anong paraan ng kanilang pag-atake, lahat sila ay nakabawi. Hindi nila kayang magbigay ng anumang pinsala sa pugita, na isang malaking dagok sa moral ng lahat. Pero ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Terence, ang atake ay katulad ng dati, at ang lakas ay pareho, ngunit ang epekto ay ibang-iba. Bagamat hindi naman malubhang nasugatan ang higanting pugita at isa na lang ang natitira niyang galame, hanggat patuloy itong umaatake, mauubos ito hanggang sa mamatay. Ngumiti si Terence habang patuloy na nag-uutos, Ade and Polo, humakbang ka at umatake. Sigaw niya. Humakbang si Chris paarap ng pailas pakaliwa at yumuko. Atake. Fernandez. Sabi niya. Sinunod ng lahat ng miyembro ng koponan ang mga utos ni Terence nang walang kahit isang pagkakamali. Laking gulat nila nang maging napakasimple ng lahat. Ang lahat ng pag-atake ng grupo ay tumama sa iisang galame ng higanting pugita. Sa loob lamang ng 5 minuto, isa sa mga galame ang naputol ni Morris. Magaling! Tumango si Terence, natuwa. Ang mga miyembro ng koponan na ito ay medyo mahusay, at ito ang nagbigay sa kanya, na walang pakialam sa pagiging pangulo ng Knight Association, ng ilang mga ideya. Ang Europa ang base camp ng Central, at kung masusuportahan nila ang sarili nilang mga puwersa sa Europa, magiging isang magandang paraan ito upang masubaybayan at mapigilan ang pag-unlad ng Central. At ngayon, ang mga taong ito sa koponan ang magiging pinakamatapat at pinakamakapangyarihan niyang koponan. Siyempre, mahina pa rin ang mga taong ito, ngunit hindi ito naging problema para kay Terence. Dahil sa sining ng pagkadalubhasa sa dragon, hindi naging mahirap para sa kanya na itaas sila sa antas ng kaharian ng pagdurog ng dagat. Hindi tumigil ang bibig ni Terence habang iniisip ito. Patuloy siyang nagutos, Fernandez, humakbang ka ng 3 hakbang at sumalakay. Ginawa ni Fernandez ang sinabi sa kanya, at isa na namang galame ang naputol. Tila naramdaman ng higanting pugita na may mali at biglang nagbuga ng maraming tinta. Biglang nagdilim ang paningin ng lahat, at sinubukang tumakas ng higanting pugita. Ipikit mo ang iyong mga mata at gamitin ang iyong kapangyarihan para maramdaman ang lokasyon ng higanting pugita. Susunod, sundin ninyo ang mga tagubilin ko at magpatuloy kayo sa pag-atake ng sama-sama. Sabi ni Terence. Oo. Noon lang naalala ng lahat ang tungkol sa mga superpower. Nagulat sila nang malaman nilang kaya pala nilang labanan ang mga halimaw ng nakapikit. Hindi sila masisisi kung hindi nila ito maisip. Ang mga taong ito ay karaniwang hindi nakakasalamuhan ng banal na sentido. Kahit na makuha nila ang kakayahang ito, magiging mahirap itong direktang gamitin. Mas madali ito sa pagtuklas ng espiritual na kamalayan. Lahat ay eksperto sa labanan, at sa isang pormasayon sa labanan, parang pagdagdag pa ito ng mga pakpak sa isang tigre. Di nagtagal, nagpalitan ng pag-atake ang 4 na grupo at sa wakas ay hiniwa ang kawawang higanting pugita hanggang maging bola. Ang pugita na walang galame ay hindi na isang banta. Pagkatapos ng isa pang yugto ng labanan, ito ay ipinadala sa langit. Tuwang-tuwa si Mike. Hindi siya makapaniwala sa resulta ng labanan sa harap niya.
Noong unang panahon, pangarap niya noong bata pa siya na maging isang dakilang bayani na magliligtas sa mundo, kaya nang lumaki siya, sumali siya sa Sword of Sanctions Knight Association at naging isang knight. Gayunpaman, habang unti-unting sinisira ng pressure ng realidad ang kanyang pangarap, sa wakas ay naunawaan niya na ang mga kabalyero ay hindi makapangyarihan sa lahat. Bagamat isa na siyang kalahating hakbang na ranggo sa langit, marami pa ring mas malalakas na eksperto sa mundo. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.